pag-ibig. Lahat ng tao umibig. Mali. Hindi totoo yun. Ang Diyos, bago ka pa nagkain, nakaplano ka na. Eto ka. God eternal counsel. Magtatanong ka, bakit ako Lord? Wala akong pinag-aralan. Nurit ako, mahirap ako. Sabi ng Lord, sagot, wala lang, gusto kita. Hindi ikaw ang nag-decide, Lord, mabait ako, masipag ako, matalino ako, kaya pipiliin kita. Nung mababawasa ka ba sa Bible na pinili ng Diyos marunong? Ang 12 alagad, walang alam. Ang alam nila, mangisda. Pero nagulat ang mga Hudyo, ang mga Parisiyo, saan ang galing ang kanilang karunungan. Yun ay udyo ng Espiritu ni Kristo. Ang ating mensahe may kaugnayan dito. Kung tayo po ay may mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia, sundan niyo po ang aking teksto. Huwag kayo papayag na magsasalita ako na hindi sinusundan ang aking pangangaral. Nasa sabihin niyo baka sorry sa salitang kanto, baka binubula lang tayo ni Brother Ramon. Hindi po. Pag ako nagturo ng aral, hindi yakin kong Biblia. Ayaw kong magkakahaka. Pananagutan ko yan sa Panginoon. So, ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Mateo. Itong teksto na to ay palasak na to eh. Basag na ika nga. Bago ko ito, maging favorite verse or life verse, isa muna akong masamang tao. Isa akong sinusukan ng komunidad. Lagi akong laman ng barangay. Lagi ako tinitingnan ng mga tao, bawat kilos at galaw ko. Dahil alam nila ang karakter ko. Subalit, sabi nga, kapag tinawag ka ng Diyos, hindi mo kayang tanggihan. Huwag mo sabihin, ayaw ko Lord, ayaw mo maglingkod. Hindi. Siya ito ang sumusunod ka. Nag-aalam mo ba sa Bible, si Jonas, tumakas? Inuutusan siya ng Diyos, punta ka sa Nineveh. Mangaral ka, buka mo yung bibig mo, tangaron mo. Anong ginawa ni Jonas? Tumakas, di ba? Nakatakas ba siya? Hindi. Ano yung pagtawag? Hindi mo kayang tanggihan yung inuutos sa inyo ng Diyos. Yun ang nakikita kong sumasalamin na napakabuti na tayo. Okay, ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, kabanatang 11, versikulo 28 hanggang 30. Hanggang doon lang po tayo. Ang nakasumpong po si Amen. Hello. Nasabi ko po kung nakasumpong na natagpuan yung teksto, Amen. Para tayo magbasa. Amen. Okay. Mateo, kabanatang 11, kabanatang 28 hanggang 30. Ngayon ang sinasabi ng aklat ni Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nananulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasalinin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may pagtakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasal. Pagpalain po sa isang ito na ating pag-aaralan sa umagang ito, tayo po inalangin. Amang banal, Diyos na nasa langit, kayo ang aming Diyos na walang kapintasan, na siya'y malikha lahat ng bagay, ang langit, ang karagatan, ang pagubatan, mga bagay din hindi namin nakikita, Panginoon. Ito'y likha ng iyong pamangamanghang kamay. Bagamat sa amin ay pinaunawa mo ito. Subalit sa iba, hindi ko namin itinataas sa namin sa Diyos. May mga taong hindi naniniwala sa iyo. Pero sa amin, Panginoon, sapat na po yung mga
ebidensya na aming nakikita o hindi man nakikita. Maging ang aming buhay, Panginoon, kayo rin po ang naiakda. Kaya walang sawa kami magpapasalamat sa iyo. Walang sawa, Panginoon, bagamat wala kami bagay na mahalaga na hindi namin tapatan ang iyong ginagawa. Sapagkat ang lahat ay sinong gawa mo, Panginoon. Wala kami naiambag. Wala kahit isa. Nagpapasalamat pa nga kami, Panginoon, na bagamat itong araw ng Linggo o Sabat, kadalasan tinatamad pa nga kami bumangon. Natatamad kami bumangon dahil sa kabila ng aming physical na ito ang pumupuntura. Para sa aming physical, buhay ang araw ng Sabat. Pero, yung kaluluwa na binuhay mo, ito yung nananabik. Ito yung kaluluwa na nag-uudyok na bumangon kami upang magpasalamat sa iyo. Marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po ang aming buhay, ang aming lakas, maging ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo kami pinakaligtaan. Ano pa ba ang hahanapin namin, Panginoon? Dahil pa natin, turuan niyo kami na kayo ay amin kasalamatan sa pamamagitan ng pagsamba. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan kung kami may nasabi kahapon, kanina, at bukas. Aming mga nasabi na isip na ito hindi ka natulungan sa harapan mo. Sa halip, hindi po namin kayo pinangungunahan o inuutusan mo. Turuan mo ang aming puso. Na sinasabi ni Propeta Jeremiah na ang aming puso ay likas na sinungaling at mandaraya. Kung paano mo po tinuruan ang inyong lingkod na si Haring David, bagamat siya'y pinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Uriah. Hindi ko manilitali, Panginoon, kayo ang nakakita at nakakatawa ng mga bagay na ito. Subalit mayaman nga po ang iyong awa, tinuruan mo ang puso ni Haring David. Paano pa kaya kami, Panginoon, nang iyong awa lamang ang nananalaytay sa aming buong pagkatao, kaluluwa. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung tayo ay hiwalay sa amin. Gusto lang miserable ang aming buhay. Kung wala kaming Diyos na magmamay-ari ng aming kaluluwa, magmamay-ari ng aming katawan. Inubos nyo kami, Panginoon, hindi na material na bagay na nasisira, hindi na yung mahalagang dugo at laman. Dahil mayroon kayong malalim na plano sa amin. Kaya iba-iba ang kaloob na ibigay mo sa amin. Iisa namin ka naman palataya sa iyo. Kayo ang aming tinataas, Panginoon, sa mga oras na ito. Kayo ang aming sinasamba upang kayo ay aming luwalhatiin. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin. Kaya naman sa mga oras na ito, itago ko po ang inyong lingkod sa inyong likuran na hindi ng kanyang kahinaan at kanyang limitadong kaisipan ay siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Hindi ang salita mo po ang mamumutawi sa kanyang bibig. Ibuka mo po ang kanyang mga labi na ang mga katotohanan lamang ay marinig ng aming mga kapatid na ito. Maraming salamat po. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na wala sa mga oras na ito. Wala naman po ang kanilang pinagkakaabalahan. Dalangin namin, O Diyos, na paalalahanan mo sila na hindi nila ito araw. Hindi ito ay araw mo, Panginoon. Ito po siya, Panginoon, mas lamang pa kami. Dahil amin na araw ay binigay mo sa amin. At ang ikapito ay inilalaan namin para sa iyo dahil utis mo ito, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. Salamat at mensahe ito na yung pahayag na ako lamang ay isang instrumento. Dalangin po na naway tumubo sa kanilang puso ito. Salamat po. Salamat, mawalatiin po kayo, magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay eto, makinig dapat sumusunod kayo. Para kapag kayo ay naatasan mag-Bible study sa Sir Alan, meron kayong guide, meron na kayong informasyon. Kasi darating mga panahon na hindi kami ang laging tatayo dito. Hindi kami laging ipapadala sa isang lugar kung sinasabing pastor na study. Darating ang mga panahon at oras na kayo din ay aatangan. Kaya samantalahin nyo na baka mukhang kayo na idea, ganyan pala. Na sa inyong pagbabasa ng Biblia, huwag kayo bailit, kunting tiyaga, at mauunawaan niya sa tulong ng banal na Espiritu. Ang ating pong paksa o tema sa umaga ito, lumapit kay Jesus para sa kapahingahan ng kaluluwa. Lumapit kay Jesus para sa kapahingahan ng kaluluwa. May 3 o 4 na puntos tayo, bonus o isa. May 4 na puntos tayong tatalakayin. Makinig. Una, ang paanyaya. Pangalawa, ang utos. Pangatlo, ang kapanatagan. Then last, ang pangako. 4 na puntos ang ating pag-uusapan ng doon sa verse 28 na sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan po ng kapahingahan. Ang kausap dito ng Panginoon, hindi tagalabas, hindi mga unbeliever. Ang kausap na dito, number 1, ang mga alagat. At sa panahon natin mananampalataya. Dahil walang lalapit sa Panginoon, ng pusa niya, kahit ang believer, isa makakalapit sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Bakit? Nadiramo. Dahil ang isang tao hindi mananampalataya, patay ang kanyang kaluluwa. Wala siyang interes, wala siyang nararamdaman na uhaw, pananabik, para sa salita ng Panginoon. Yung mga alagad, mayroon na rin buhay na ang kanilang kaluluwa. Kaya nga sinasabi ng John 6:4, walang makalalapit sa akin. Diba sabi ng Panginoon? Walang makalalapit sa Matthew 11:58, lumapit kayo sa akin. Paanyaya ng Panginoon, lumapit kayo. Samantala sa John 6:4, walang makalalapit sa akin. Maliban na siya'y dalhin ng aking amang nagsugod sa akin. So, bago ka nakalapit sa ating Panginoong Kristo, may ginawa ang Ama. Binuhay ka muna. Inuruan ka dahil sabi ng Bible na susulat, tuturuan sila ng aking Ama. At ang lahat ng natuto ay lalapit sa akin. Bakit? Dahil ang Ama ay larawan ng ating Panginoong Kristo. Sabi ng Bible, si Jesus Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So bago ka nakalapit kay Jesus Kristo, na ginawa na ang Diyos Ama. Binuhay ang iyong kaluluwa, nilagyan ka ng pagnanasa na naman at pakainin ang iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Walang ang believer na lalapit at magsasabi, lalapit ako sa Panginoon. Patay hindi. Ang isang patay, ang ilustrasyon po, parang patay na nakaburol, na pinaglalamayan, na kahit anong gawin mo dyan, kahit magsisigaw ka dyan, sa harapan ng patay, mag-away na naglalamay, walang pakialam yan. Bakit?
Patay. Walang pakiramdam. Manhid. Gayon ang tao na patay ang kaluluwa. Manhid sa kasalanan. Manhid. Wala siyang nararamdaman na umatin sa Bible study katulad din sinasabi ng pastor. Pero nandun ang aming pagsasagot. Pinapalo-up niya, ano sabihin, patugaran kami. Sabi nga ni Sister Boy, physically. Oo, pero yung loob, patay. Hindi dalating yun. Bakit? Wala mapakiang sa salita ng Diyos yun eh. Dahil ang kaluluwa nila patay, hindi nila kailangan ng pagkain ng Diyos. Ang kailangan ng pagkain ng Diyos, yung binuhay ng Diyos ang kanilang kaluluwa. Eh sabi ko nga, ang kausap dito ng Panginoon ng mga anak ko. Alam niyo po, itong Matthew na to, ito yung life verse ko. Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ang believer ako. May karamdaman na ako noon na ang karamdaman ko noon asma. Asma, pasma, nangyayapan ako gumiya. Pero naghahanap buhay. Kapag tukul ako, naawa na lang yung mga suki ito. Kasi nakikita nila, hindi ako hanggang dito sa balikat. Naawa nga ang mga suki. Sabi ko, pag tumigil ako, nakakainin ko. Hindi pa ako mananampalataya, pero nakikita ko sa dibdib o sa amang sulok ng dibdib, nakapasin doon ang Matthew 11:2, lumapit kayo sa akin, kayo mga lugar. Hindi ko nakapatandang ko siya. Balikan natin ang ating aral, ha? Lumapit kayo sa atin kayong mga nalulupay-pay at ibang kabibigan. Saan tayo nalulupay-pay? Unawain natin salitang nalulupay-pay. Saan tayo nalulupay-pay? Dahil ba iniwan tayo ng mahal natin sa buhay at sa mga kabilang buhay na? Nalulupay-pay pa tayo dahil katuta ang utang natin sa kuryente, sa tubig. Nalulupay-pay ba tayo kung ano maging matrikula bukas ang ating mga anak? Nalulupay-pay ba tayo dahil sa kawalan ng pag-asa? Hindi po. Ang pinabanggit dito ng Panginoon nalulupay-pay. Patay ang ating kaluluwa. Nangangailangan siya. Nangangailangan ang ating kaluluwa na mabuhay, makilala ang ating tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit yan ng mga alagad ng chance na dinala na kanyang ama na binigyan ng buhay, binago sila, binuhay ang kaluluwa. Sabi ni Jesus, come to me. Lumapit kayo sa akin. Paanyaya. Hindi niya sinabi, umalis kayo. Hindi kayo sila, lumapit kayo. Ang mga tao wala sa Panginoon na patay ang kaluluwa, hindi lalapit yan sa ating Panginoon si Kristo. Maaaring lalapit sila kay Bumbay. Diba? Pag walang-wala na. Pag sila'y nandulupay-pay, nababag-abag sa kanilang material na pangangailangan, hindi lalapit siya kahit sa ating Panginoon. Kanyang lalapit yan sa Bumbay. Lumapit kayo sa Bumbay. Kayong mga napapagal at nandulupay-pay. Ito naman talaga kayo eh. Lalapit ka kay Bumbay, maiib siya ng problema mo dahil pibenta ka, pero bukas, may problema ka na naman. Kasi hindi po ka nagagastos yung pera na hinira mo, bukas ka maguhulog ka na. Walang ano doon. Walang kapanatagan nito. Nandulupay-pay ka pa rin. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, yung kaluluwa ng tao. Kaya nga mapapalad tayo. Alam na mga kapatid, mapapalad tayo. Hindi naman natin tinataas ang ating mga sarili. May mga tao ngayon, naroon nila linggo. Nasaan sila ngayon? Maari sa tungkitan. Maari nanonood ng telenovela. Kung ano-anong mga ginagawa. Kasi ang definition nila, ang kahulugan ng Panginoon ng linggo, walang gagawin. Kaya pag tinanong mo sa tatay mo, nagpapahinga eh. Anong klase sa iba? Nag-iinom ng Red Rose. Nagpapahinga. Pero sa ating mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, hali kayo. Mapalad tayo eh. Bakit?
Hindi dahilan, hindi problema, pupunti tayo. Ang malaga, ina-appreciate natin, pinapakita natin sa Panginoon na tayo'y buhay, nagpapasalamat. Di ba? Hindi natin gusto to eh. Totoo sila, masarap matulog. Kahit kaso ka na bumising, pero hindi yung pinapayagan ng banal na espiritu dahil sabi ng banal na espiritu, may responsibilidad ka, anak. Ano yung responsibilidad natin sa Panginoon? Yung sambalida. Kasalamatan Diyos sa araw na ito. Mapalag tayo. Kaya ako sabi ko minsan, totoo ba ito, Panginoon? Sino ko sa pinday mata ko? Bakit nananaginip ka na ako? Ako ba ito? Tinawag mo ba ako, Panginoon? Hindi. Ang ibig sabihin dito na dulo tayo pa yan, ating kaluluwa, kapahamakan ang pupuntahan. Hindi kapahamakan, kundi kaparusahan din. Pero dahil na sa mayamang biyaya ng Diyos, hindi dahil lang nakatira tayo sa squatter, hindi dahil lang wala pinag-aralan, na hindi ka magamit-gamit sa Panginoon. Sabi ko, come to me. Halik kayo, panay. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nalulupay ka, ng ating Panginoon. Pangalawa, ang utos. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang utos, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Sa ibang salin, sa mababaw na salin ng Biblia, krus. Ang pamatok sa King James, ito yung pamatok na sinasabing pamatok, isinisingkaw sa mga hayop katulad ng kalabaw, baka, kahoy na matigas, na isinisingkaw sa batok ng kalabaw para gamitin ng pag-araro o baka na panghila niya sa mga itinitinda ng kanyang amo. Mabigat yun! Kahoy yung nasunig. Di ba? Hindi yung palot sila. Matigas yung kahoy parang yakal o parang bakal. Sa ibang sali na mababaw, krus. Pasanin ninyo ang aking krus. Una siya ng Diyos. Ano yung krus na tinutukoy dito? Naniniwala ba kayo mga kapatid, bawat isa sa atin mananampalataya may krus? Kasi sabi ng Diyos na pasanin ninyo ang aking krus. Ano yung krus ito na ating pinapasan? Di ba nakakaranas tayo na iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, problema, karamdaman, sakit, kahirapan, pag-uusap, pag-uusig. Yan ang sign ng krus. Hindi mo ba piling ipapasa sa kapitbahay mo yan? Sarili mo yan. Hindi mo sabihin, pwede ka mga kapitbahay, bakit? Kasi hindi mo yung krus ko, napakabigat. Hindi ko pwede yun. Alam niyo, kung pinapasa natin ang krus ng Panginoon, sabi niya, bukang napakaganda. Bakit magana? Kasi nasa unahan siya. Siya nagpapasaan ng napakabigat na krus na doon nakapatong ang ating mga kasalanan. Nakikitasan lang tayo. Sumusunod lang tayo sa Panginoon habang pinapasan niya yung krus na doon nakapatong ang kasalanan ng tao. Kaya sabi niya, pasanin yung aking krus. Pagkat ito'y magaan. Bakit magaan? Kasi nakikitasan lang tayo. Ang tulong ng bigat na kay Kristo. Minsan magreklamo tayo, walang buhay ito. Bakit ba ako nagkaganito, nagkasakit? Gusto ko yan. Huwag kang magmurmur sa Panginoon. May Diyos ba talaga? Huwag kang magburla kapatid. Dahil Kristo yan. Ang problema, literal. Hindi literal interpretasyon yung pagpasa ng krus. Kaya mga, tabi-tabi po, hindi sana kayo masasaktan. Ang mga Nazareno, literal nila. Tama? Literal nila. Kasi sabi daw ng Bible, pasanin ang krus. Kaya nakita ko nung Biyernes,
Nagkaroon ng kapitas ng pulis at ang mga tributo ng Nazareno. Nagkaroon ng atulan, bantaan. Kasi nga ang mga tributo, ginagalang ko naman yung kanilang pananampalataya, gusto nila sumampa doon sa pinakakwadro. Ang iba naman gusto makipagdilahan ng lubid. Maagaw lang lubid nakipagbalyahan hanggang halos naipit, mamatay na, may naimatay, mayroon na kasigot-sugat. Yun kasi ang kanilang interpretasyon na sabi pa sa ng krus. Hindi. Spiritual interpretation ito. Yung mga pinagdadaanan natin na problema, sabi ko nga kanina, problema, sakit, karamdaman, kawalan, kakapusan, pasaway ng mga anak, pasaway ng mga kapitbahay. Krus natin yan. Yan ang krus. Ang problema, literal. Pinapasan nila ng literal ang krus. Kaya nga, sabi ko mga tao na ito kahabang-habang, kaawa-awa. Bakit? Wala sa kanila ang kapitulan. Liba na lang. Buksan ng Panginoon ng Panginoon. At makita nila ang katotohanan. Sabi ng Bible, kung maniniwala ka sa katotohanan magpapalaya nila. Binulat sila ng Diyos na salibutan. Hindi nila makita ang liwanag ng katotohanan patungkol kay Kristo. Kaya, diboto sila dyan. Diyan na sila mamamatay. Nakikipag-agawan, makuha lang ang lubid. Sabi ko, alam mo mga tao na ito, yung mga pag-iisip, hintayin ko matapos yung fiesta ng Nazareno. Tapos, katapos ang pista, wala ng tao, di ba? Pupunta ako sa simbahan ng Tiago, tanong ko, Father, saan ba nakalagay yung lubid? Ang tanong ko, hilahin mo mag-isa, wala kang kalaban. Hindi ka maiipit. Di ba? Kaya nga ako nakita, sabi ka kung siguro binuksan ng Panginoon, tuwan-tuwa ako, sabi ng babae. Dati hindi mo gusto kami, lang kami ng mga ating ngayon na yun. Naisip-isip ko. Magsimba mo. Sabi ng nag-i-interview ba, kaya yung mga masakpan, yung talampakan ko, halos mga lahati na yan, kaapak eh. Para sabi mo nag-isip siya. Tayo hindi tayo pinapayagan ng Panginoon. Mapalad tayo na hindi natin sila tinutularan dahil alam natin, at ang kanunuan na binuhay nila, alam natin na ang ating Panginoon sa Kristo ang katotohanan. Wala sa kanila yung banal na Espiritu. Dahil wala sa kanila, bakit magpapatuloy sila tayo? Ano po nakakaawa? Hindi man tayo nalungod siya. Meron nga akong sabi nga ng mananampalataya, Brad, sila yung devoto. Pag umuwi ng bahay, devote. Sabi ko ba ito sabi? Pag galing doon, pag tapos na yan sila, tapos na. Tatabi na ng isa. Okay, tapos na ha. Manata na tayo. Balik, dating gawin. Ano yun? Hindi ka na nag-devote. Diba? So sa atin, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Pasanin niyo ang aking krus. Napakagaan. Pangatlo, yung kapanatagan. Bagamat nakakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon sakit, binibigyan tayo ng Diyos ng kapanatagan dito. Sabi ni nanay kanina dito, sa kabila ng kanyang taon o edad, nahihirapan siya. Pero sa kabila binuhol, binibigyan siya ng Diyos ng kapanatagan. Binibigyan siya ng pag-asa ng Panginoon na huwag kang manlupay-pay. Kahit yan, ng krus na ipinapakanta ng Panginoon. Lahat tayo. O bakit hindi ka nakakaranas ng krus na pinapasal? Aba, magtanong ka na sa sarili mo at sa Panginoon. Hindi kung parang happy ka na lang. Puno na lang kasiyahan, wala ka nang nararanasan problema, wala ka nang nararanasan na kakapusan, hindi ka nakakaramdam ng karamdam, sakit, o hindi ka pinapahintulutan, wala ka yung sarili. Wala kang krus. Pero sabi ng Panginoon, pasanin mo ang aking krus. At, ususulit, mag-aral kayo sa atin. Dito kasi sa atin,
hindi pa napapanahon. Totoo lang. Dapat hindi lang preaching. Dapat kung loobin ng Panginoon, ipagpili natin. May magtuturo. Mag-aral tayo. Mag-aral tayo patungkol sa Panginoon. Sabi ng pastor natin dito sa Rome, magtuturo ko siya ng theology. Pero maganda yan para matutunan ng mga sabi. Pero parang wala eh. Sabi ko siya lumabas. Sabi ko maganda yan, pastor atin ako. Mas, ang purpose ko, mas lalo pa ako nilangin. Yun ang sinasabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa atin sapagkat ako nilagay na amin. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapanatagan. Kaya nga sabi ng iba, itigay ka rin, ano, tagal ng Krisyano, hindi ka tayo tumatalikod. Kasi yung panatag, yung comfort na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi yan napipili sa labas. Meron akong aklat na binabasa kay Herman Hanko na sinasabi ko, what is your only guide, comfort, in life and death? Sa Tagalog, ano daw ang tanging nating kapanatagan sa buhay at kamatayan? Ang sagot, ang aking katawan, kaluluwa, ay hindi ko pag-aari. Hindi pag-aari ako ng aking matapat at tagapagligtas na si Kristo dahil binili niya ako ng malaking halaga. Ano ang pinambayad sa atin ng Panginoon? Yung kanyang buhay, yung kanyang laman, dugo. Yun ang kapanatagan natin. Hindi natin pag-aaring sarili natin. Si Pablo nagsabi sa 1 Corintios 9, hindi siya ba alam? Kayo, hindi sinabi, ikaw, kayo, plurality, ang templo ng Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya nawalhin niya ang Diyos. Binili tayo nila binili ng ginto. Sabi ni Pedro, hindi pilak ginto. O mga bagay kundi, yung kanyang buhay, yung katawan, yung kanyang tubo, yung katawan na bumanggap ng katakot-takot na latay, bugbog, at ang dugo na tubigis dun sa krus ng Kalbaryo. Yun ang naging ransom para tayo ariin ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang punto. Ngayon, kung susunod tayo sa kanyang utos, sabi ko nga, pasanin natin ang krus, huwag tayong tumanggi. Hindi lamang yun ang inuutos ng Panginoon. Hindi nagawa natin, utos ng Panginoon. Alalahanin yung araw ng Sabat. Ingatan niyo itong banyo. Diba? Hello? Inutos ito ng Panginoon. Ano ang kasunod? Ang pangako. Ano masarap? Ano ang pangako ng Panginoon? Ito At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong Panginoon. Hirap ano? Ang Diyos ba pag nangako? Totoo hindi? Ha? Totoo hindi? Totoo. Panghawakan natin yun. Pangako na yun. At makakatagpo kayo ng kapahingahan ng inyong Panginoon. Mga kapatid, mga magulang ko, hindi lahat ng tao ang kaluluwa na mamahinga. Huwag tayo maniniwala pag may nakaburol ang believer nakalagay sa tarpaulin. Rest in peace. Ano sa Tagalog ang rest in peace? Rest in peace. Kapahigahan na kapayapaan. Huwag kayo maniniwala nakalagay sa tarpaulin. Magugulat ka, nakabuhat yung bulo, ang believer, rest in peace. Wala doon ang kapayapaan. Nasa atin, sa atin ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kung ang physical natin nakakaranas dito ng masakit, problema, o iba't ibang sitwasyon na kinakaram natin, inakarap natin ang kaluluwa natin, pinapapahinga na ng Panginoon. Sa kariyan ng kalangitan. Napakasarap yun. Aangkinin natin yung RIV. Rest in peace. Mayaman sa
Kapahingahan sa kapayapaan. Ang unbeliever ng kapayapaan niya, dalaharap sila. Sa judgment, hatol ng Diyos. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Ako naniniwala ko, ang mga binuksan ng Diyos ang puso, ang binuhay kaluluwa, yun ang may responsibility. Minsan pa nga, nakita ko din sa amin, sabi ko talaga, pasaway siya, nakalagay, responsibility. May naglamay, sabi naglamay. Sabi po, happy responsibility po, happy RIP. RIP. Hindi ko lang masabi, baka magsalit. Sino ba yung tao na namatay na yan? Ang RIP, pangako na siya sa mga manunod. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Napakasarap, diba? Napakasarap. Nakakala natin tayo na yung ating-api dito sa mundo. Pero hindi natin alam, yung ating kaluluwa, di pa man meron na ang kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Tandaan natin, ang kapahingahan ng ating kaluluwa, nakasunod na yun. Hindi na magagalaw yun. Pangako ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay tinatawag siyang unchangeable God. Pag sinabing unchangeable God, ang Diyos hindi nagbabago. Pag sinabi niya, sinabi niya. Hindi siya tao na pag sinabi, babawiin. Di ba? Ang tao, iba eh. Kapag sinabi, babawiin. Ang Diyos, forever, hanggang sa dulo ng mundo, ikaw yan. Ang pangako na kapayapaan, ibibigay niya siya. Kapayapaan ng ating kaluluwa. Hindi lahat ng tao na umaalis sa mundo ay kapayapaan ng kaluluwa. Kaya nga may mga tao, sabi po, lalo pag namatitira, umaasa na lang sa mandarasan, magpadasal ang kaluluwa para magkaroon ng kapayapaan. Meron na kami kapitbahay, nakasabot-sabot, sinanay Bisaya. Bisaya ka, di ba, Waray? Meron kami kapitbahay na tawag sa amin, manaratbat, mga rasik. Palibasa mapera, mapera eh. Sa maraming may patay. A believer ha? Ano ang purpose ng mga mahal sa buhay para magkaroon ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa? Ito alam, madarasa, binabayaran. Ang dasal na Bisaya. Amay na mo, narakalangit, pagdayawan na ni Mungaran. Ang kalagit ito, karauta, hindi ako gaturyo, hindi ito langit. Sabi ang kapayapaan. Hindi ganun. Hindi mo mauuto at pag ginoon. Ano yung pulis? Mag-alagay ka? Ariglo? Ay, ganun ang Diyos. Oo. Ibig sabihin na, yung kaluluwa nung namatay, si Pedro, nasa purgatorio, kasi may doktorina silang inipot daw sa langit. Para magkaroon ng kapayapaan. Kapag medyo barat ka magbayad ka mandalasan, naiksi lang ang kanyang lahat. Pero pag malaki ang hatag mo, naku, nakakahatag. Balitan niya. Aantukin ka na lang kayo sa kung kailan nag-i-amen. So tayo, mapalad tayo eh. Dahil ang pangako ng Diyos ito, sabi niya, bibigyan ko kayo, makakasumpo kayo ng kapahingahan. Ako sabi ko nga, bawa ko ng kape. Sabi ko sa mga anak ko, pinagbibiling ko lagi, sinasabi ko sa mga anak ko, utang na loob. Kung sakali kunin na ako ng Panginoon, palayain na ako. Dito sa mundo.
Utang na loob. Huwag nyo kayo tumawag ng darasa. Eh bakit? Nakakasimuko kung sabi ng Panginoon. Nakakapumpong ka Ramon. Kasi babaya, siyempre patay na ako, wala akong alam. Pinapanalangin na pala ako ng mga radye. Sabi ko, meron man, tawagin si Pastor Ayon. Hindi pala ipanalangin ako ni Pastor. Hindi kasangkapan ako, hindi pangalan yung palitan. Diba, Pastor? Ilang tama eh. Kasi tayo mga mananampalataya, i-accept natin, i-show natin, at huwag tayo mabahala, huwag tayong mangamba, na ang mga mananampalataya, binuhay ng Diyos, ang kanilang kaluluwa. Sure yan. Kung paano sinabi ang mga alagad. Sa bahay ng aking ama, marami sila. Kasi sana ipaparoon na upang ipaghanda ko kayo. Yung masipin lang. Huwag natin i-split lang, kaya yung mansyon, ayos kaya yun. Ano kaya yung squatter? Ito pa kaya yun. Yun ang tinatawag, yung kapalingan, yung nakita. Amen. Ngayon, salamat po sa iyong salita ng usapan, yung aralan. Tunay nga ng iyong pangako, Panginoon, nakatapak ito sa aming puso, na ang nangako hindi tao. Hindi sino man ang may katutulan sa pamalaan ng nangako, kundi ang nangako sa amin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hari o mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sumimo ito sa aming puso, ano po na masunod namin ang iyong mga utos sa partikular, ang iyong mga salita. At turuan mo din kami, Panginoon, na kami ay magitapat sa iyo. Ayon sa iyong kalooban na magawa namin ang iyong mga utos. Hindi sa kalooban namin. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, at iwayan ito kami sa aming pang-araw-araw na kamunyan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Magbigay ng utang loob at hindi napipilitan namin. Tatawagin po na po ang ating Brother Rafi, Brother Gil. Sabi ko na sa isa lang comment ko, sa naisip na tandaan nito, ang nakaisip ng kaunti ay magkano ng kaunti. At ang nakaisip naman ng marami, ay magkano ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, malawag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagdagalo. Magagawa ng Diyos na pasadanahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakataong Diyos. Kasi pagpiratin. Pagpiratin. Diyos, maraming salamat Panginoon sa ating lahat, sa mga gawin ng Panginoon, sa mga libig ng Panginoon, para sa ito. Salamat sa Panginoon sa ito, na sa Panginoon, salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon, sa Panginoon, ay mag-magaan. Dahil sa aming mga pipili na po ng mga sigigit sa Panginoon ay mabigat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Dahil sa mga sigigit sa Panginoon, ay dahil sa sigigit sa mga kawaligad, sa magamit, sa araw-araw, sa mga trabaho na ditiligad, sa mga bago po sa mga pamilya lang. Palagay dito Panginoon ko, sa mga sigigit. Maraming salamat sa Panginoon sa kalahin ng Diyos. Amen. Amen. Tawagin po po si Pastor Alan para sa announcement. Hey, announcement po. Si kami po ang dito nakadalawa yun. Kung sa lang ba kami dito? May naramdaman po si kami ng katawan.
then, announcement po ang ating pong Bible study bukas. Kasi po, alas po ng hapon, alas 6 hanggang alas 7. And then, mag-start na rin po ang ating Bible study sa Marquis, habang tayo. Sa may court doon, sa Hakilan. Marquis yung 12 o'clock po ng hapon. So, mag-start na po natin. Noong nakarapong Marquis, walang Bible study lang. May gumamit, no? May sumabay sa ating pong Bible study. Kaya, start na po yun sa Marquis. 12 o'clock po ng hapon. So, lahat po ng mga Hakilan ay i-invite po natin doon para marami po tayo. So yan, araw din po ng Merkulis, muli ang Bible study doon po sa Roma. Grupo po ng Wedding 10 and 16. And then pag Holy naman, naroon tayong Bible study sa grupo ng Wedding 30 and 31. And then pag araw po ng Sabado, meron tayong Bible study sa grupo ng Building 23 at saka 22. So yun po yung 2 o'clock po ng hapon yan. Kung may time po kayo, wala kayong ginagawa, pwede po kayo sumama sa ating pagbibigan. Ngayon po siguro. Okay po, ngayon gusto ko po ng uuwi kasi yun nga sinulog ko ako at hindi naman ako dito. Si Pastor Ramon ay sabi na sa pagpakain. So, wala ko na ako. Parang so. Yun na, pag-ilugin na po ngayon, sunod na kakalang, mangyayari po yan pagdating ng linggo. So, kaya lang magagawa. So, yun, parang kalamak. So, natapos po dito kayo hindi na po ba sinabi yung sabi niya ang daw, sabi sa buhay niya ang niya. Okay, lahat po tayo tumayo. Tayo po dala po sa ating buhay sa bahay. Ulit po natin, ikaw ang ating kalakasan.
Yung aming buhay pisikal, O Diyos, ay dalangin namin, nakabang kami, at susunod kami sa Diyos, ay patuloy niyo kami kalakasin, at alisin, Panginoon, ang sakit at karamdaman, sa katawang lupa na aming tinatarhan, tinitirahan, Panginoon, habang kami ay narito sa muling Panginoon. Tulungan niyo po kami, na sa aming pamumuhay, sa muling Panginoon, ikaw at patuloy na kasama namin, O Diyos. Ikaw may sabi sa loob ng aning na araw kami ay gagawa at para sa aming kabubuhay Panginoon. Para sa aming pangailangan sa aming araw-araw. Kaya dalangin namin samahan niyo po kami sa araw po ng bukas mula Lunes hanggang Sabado ay patuloy na kami samahan kung paano mo kami sinamahan ng nakaraang gawin. Ay din mo Diyos, sa araw po ng bukas naman ay patuloy niyo kami pagpalain at maging sa aming nalalaling araw Panginoon sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan Panginoon, ay patuloy mo po kami gabayan at kasubayan kung paano mo kami dila sa lugar nito na ligtas na meron kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso at ibinigdong kami ang siyang patuloy na gumagabay sa amin. Ay din mo Diyos, uwi din namin sa aming pansamantalang tirahan na taglay muli ang pagkakala na nagmumula sa iyo Panginoon, financially, materially, at spiritually Panginoon. Ay ang lahat ng papuri ay para lamang sa iyo Panginoon. Kaya salamat, maging sa pagkain na hinahanda ng aming kapatid nito Diyos, ito ang patuloy po ng kalang nito Diyos. Dahil ito ay balik mo sa kanya ng sisig, liglig at mga apaw mo Panginoon sa mga oras nito Diyos. Kaya purihin ka at binabalik namin sa iyo Diyos ang pinakamatas na papuri pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng narito yung sabi ng Amen! Pagkamay naman at ang pag-ibig kung natutuwa dito tayo ako'y nasa pagod mga araw tayo akong kita pagkain sa Panginoon nasa araw na ito tayo'y magkasama nasa araw na ito tayo'y magkasama kay ligaya nasa araw nito tayo'y magkasama kay ligaya natin ay si Kristo kay ligaya natin ay si Kristo kay ligaya natin ay si Kristo magkasama. Okay, hintayin namin si Daddy Biro, pinukuha ng pasal natin. Ano yung may natundan na yun? Hirapan kumain ako nito dala ni ano? Ay, dito ka muna. Ay, nagkadalawa na. Hindi pa kain po dito, hindi mo lang po. Di ba sinabi kay kaya ako kunin ko lang yung ano. Ulam. Ano saging mo na? Saging. Ayan, nalamin ko kami sa mga. Ayaw ka sa akin na. Kaya muna, okay na. Inisya rin ito ko yan. Ganyan ako. Yung mga kaluluwa yan. Kasi, umaano, kasi dinadala siya ng mga ipagpuan. Kaya ang ating pagpuan, kinatibulong. Wala ko yan. Wala ko yan.
Ako nga dati, Ay na, malaki siyang nakarino, di ba? Papagong ginawa ko yung wala pang makandila eh. Ano po, Misa? Nasiyati siya. Inawasan ako. Natapos na. Para wala na nga. Ako na kasi 100. Kukuha na lang. Kuha na lang. Wala isa lang doon. Kuha na lang po kayo. Dali, kuha na lang. Kuha na lang. Ito mas lang. Nay, ka naman. Kuha na lang. Kuha. May sabaw na, Nay. Sige na. Ako na lang. Ayun na, Nay. Kuha na lang. Ako na lang sa kanya, brother. Yes, dalawa. Kuha kanya kuha na lang. Yan yung ano eh. Eh, Sure ka rin, bigyan natin. Hindi ko Oo, na sige, sige. sa kapitbahay ko nasising sa hotel. Ano daw? Yung salitang kaunanay. Sabi oo. Bakit ano sabi? Mayroon akong kaibigan. Wala akong trabaho noon. Maray-waray din. Kami araw ko, wala akong trabaho. Hindi ko kaya nga ano. Nagkakon! Nag-5,000. Sabi ko, gutom ako. Sabi ko, sige ba ako? Kaong kita, anay. Oo, kao na. Anay ng kapitbahay ko. Inutumis ako. Sabi niyo, yung kapitbahay ko na, kumakain ng anay. Kumakain daw ng anay. Sabi, pasarap kumain ng anay, kain mo na. Ito may lalagyan sa ito. Meron ka na. Hoy! Ito na. Kapit anay! Mga nanay kay... Kasi pagkain ko na. Sabi ng kapitbahay ko, sira mo, kumakain ng anay yan. Kain tayo. Ano paano mo nasabi? Kain Narinig kita eh, kaang anay. Eh, sabi ko sa Ano lang Tagalog, sabaw ito, may lalagyan oh. sa Tagalog, kain muna. Sino magano lang? Tama na to. Isang ano lang. Kunti lang kanin. Nanalo ka, Brother Jerry, na lusabong. Kahit anong Iyak ko, no? kahit. Panalo ko salita ng Diyos. Lubos na ng kanin mo, brother ah. Kay brother ang handa ako. Ay, kay brother mo ba? Ikain na kayo! Brother ang Ay, hindi na ako magsasain sa bahay. Ano magsaling? Ay, na eh. ito, meron ako. Sakto ito sabaw. Ang anay! Ano, gulay. Daming gulay. Hindi na ako, kumakain ng anay. Ano mo sabi? Narinig kita, kaong anay. Tagalog yung kain mo Wala na. si Mr. Pagod. Biyahe. Hindi ano, tuloy. Ako yan. Ito sa barangay tayo bukas, diba? Ikaw. Iba power? Iba power? Hindi ka bukas, Roy? Hindi ka bukas? Luis eh. Doon ko bakit nasabi ko na yung mapalad tayo na
Sabi ng Panginoon sa kamalian. Galing din ako dyan. Manay ko nabubuhay pa. Hindi. Lagi kami sa sa Tipulo, sa grupo. Kasi ka bukas yun eh. Lagi ako doon nagsimbahan sa Quran na nasa Reno. Pero sa katagalan, parang Baka bilang eh. tamad man ako. Wala eh. Lagi na Baka bibigyan ng akin eh. yung Darating nila Hindi na ako sa likod. Darating na ako. Buwan. Sabi ko, matamakan. Hindi na niya nagawa. Dito ko pinasisinyan ko lang may ang sabi. Kumatabi? Ano pa nakatito niyo? Ha? Wala mo ba? Hindi lang? Wala na yung Niya daw yung Yan ang nagkakaya sa akin. Yung parang yun na. Dati Wala ka. ngayon parang pinuduso ako pagpakain. Ha? Pinuduso ako sa pagkain. Kasi, naniwala ko siya hindi. At yung pagbuhay ang kaluluwa mo, ito pa pala na hindi ka makatingin sa salita. Walang pumitigil sa'yo eh. Di ba, Brother Jerry? Parang talagang may nagtutulak sa'yo eh. Tutulak tayo. Hindi katulad ng wala dyan yung banana ito, nakaparelam. Sabi ni Jesus, huwag mo kong kahiya. Sa testimony, huwag mo kong kahiya sa kanya. Parang tinutulak talaga ng pagkain. Yung kinahiya mo, sabi siya, hindi mo siya ano. Ay, oo nga eh. Unang kapag sa Panginoon. Hindi siya sabi ng kanya mahal eh. Hanapin ko, Pastor. Bro ah, tungkol ako, Pastor. Hindi ba lang talaga yung Sabado? Sabi ko, Pastor. Kung mapakaramdam ko, ako mong magsuro. Hindi, alam ko, maghihintay ka eh. Pastor, may dumating? Dapat na Wala kasama rin siguro yun. Mabot na muna 3 o'clock. Sabi sa kanila. Sabi ko, wala na oras. Tapos na eh. Ano kayo dumating man sila nung araw na yun? Tapos na. Ito usapan namin 2 o'clock eh. Ano? 20 saka 20. Pero sinalap ko silang maga. Kung tingko ko si Active pa doon yung aso, no? Pero sabi ko naman, ito kailangan ko. Ha? Yung aso doon sa harapan ng simbahan, active pa yun. Oo, tingko yun. Kasi kung sinabi pa sir, okay ba? Oo. Masika ako. Multiple aso eh. Gusto pa yung taga building 15. Sabi din Pag 15-16 naman, ano yun? Ano yun? Yes, doon. Ha? Noong Sabado, wala pa yung mga bilintin. Sabi, mga ano, Ay, ano pa lang, maga. Sabi ko ba yung tanghali, mga alas 2, nandun na kayo, mag-atay na ako ha. Kasi kailangan nag-register tayo, parang yung pastasok tayo. Ikani pa rin, may ulam pa rin to. Kahapon, nagkaantay ako, babag na ang 3 o'clock, wala pa. Sabi ko, pag dumating sila, sabi ko, sabay na tayo. Ano pa? Ano? Ito usapan, alas 2. Mabibigat ang pag-asa sa kawan. Kasi ang kontak natin doon, coordinator. Ano, siya pa, nalala ko itong ano. Yung turin ko. Yun eh. Uwi sa bahay. Ikaw, kuha na ito, isura. Manok, maging butangan ng papaya. Wala na sa itasya ng puno. Pinapanood. Yan, may kanin po. Busing kanin. Yan, napalukan.
minsan, ano kami, malunggay. Gano'n sili. Ano naman, tuloy naman tayo. Oh, saging. Dito kami kumakain ng sakian. Pumilot ako ng plato kasi dati ginagamit namin ng plato sa amin. Pag bigyan ko rito, sagot ng asawa ko, dali mo na lahat doon yan. Ha? Ako mamaya, pati higaan mo, dali ko rito. Magulat ka. Huwag mong susubukin. Nako. Lato po. Ikaw pa naman ako. Ikaw pa naman si Lord. Bumili ako ng ano, ayan, sige. Pag kulang pang plato na yun, bibili ko sa Lucino. Ganun pa, oh. Ay, saging ba? Hindi, magturo kami sa building. Nay, kanin. Pag pinasublang pa ngayon, Nay. Bakit yung suwat ka ba ka? Sabi mo, kabataan nila. Turo. Yan, kabataan nila nga. Wala yung suwat nila. Kinayan. Uy, akin na nga kaya ang tumbok ko. Ang oras lang naman. Manay. Papakain sa Ako, wala ko si Manay. Bago. Kaya sa bahay, tinumaya ko sa Pilipinas na parang wala yung shirt. Pinipin to eh. Dati ko lang to yung ito yung alam rin to dati. Dati di ba kasal na Yan, 2000, ano, 13. Nagligtan ka din yung 12. Sabi na Revelation ay 2011. dala na ng Panginoon ng gantimpala. Revelation 22. Yung mga tapat na naghihintay. Subukan na yun eh. Sabi ko, Lord, paano yan, Lord? Sige, Lord, no, kusan mo rin eh. O sige na, bibili na rin sa mga gusto na bilhin ng pagkain. Sabi ko, champion talaga. Paano mo? O Panginoon pa, ano pag-usapan natin? Paano yan? Ako binta. Hindi, pag kumakalan dito mayroon. Sobra pa. Kumain tayo ng spiritual. Yun naman kilo sapatos. Itong tiraso, pinakyaw, isang rin. Yan yun. Tapos, ang bata. Iwan natin tubig dyan. Ay, may tubig. Pinakalawang na rin, hinugasan ko eh. Walang sakit. May sakit pa. Hindi ka mag-anak ng unggoy. Kailangan nyo na plant tips. Kami mga natutol kami. Ano, dadalhin mo na ng ito. Kung magkala kami unggoy. May lagnat na. Tapos yung ba? Ay, mayroon sa aso. Hindi yan. Hindi sa aso yung buto ng manok. Si Ani na ay pinita. Grabe yan. Sa yung gabi. Matos. Pwede. Buto. Kain sila sa Baka. Hindi ako na. Bawal talaga. Pero yung laman ng manok sa aso. mga dalang sa ako. Oo. Dito sa atin yung buto. Hindi mo lang pambili kayo. Bawal talaga. Ay, tingin ko ang may briefing ano? Ay, tingin ko may briefing sa inyo si Sister, ano? Si Josie. Nakapit na yan, di pa na ano, pero sa linggo, darating na yun. Paano magbubuhat si Sister kaya isang truck pala yun? Tulog natin dito. Darating ang panahon yan, mangyayari yan, sis. Lalo yun sa dalawang ito, pag-iking pa yan. Doon lang yung bait of the sister.
Bili ako ng ulam sa mga bata. Ano sabihan? Pag may taga, may nilaga. Mali. Nilaga lang. Umaapaw niyaya. Eh, nilaga. Mali po yun eh. Pag may taga, may biyaya. Oo, yun. Itong dalawang ito. Sabi nila, may nilaga. Linggo-linggo, may nilaga lang. Malapit tayo ano ah. Yan. Oo, tapos sa mga anak ko, ang dando ko. Hindi mo lang pagkuhan na. Hindi lang ako ng pera, hindi lang ako ng pera. Birthday mo. Yan, birthday mo. Yan, birthday mo. Dati Ramon, punta ka sa linggo ah. Bigyan ka ng 2 kilong bigas. 1 kilong bigas na nga pinagsasabi. Saan? Dito? Ano ba lang gaganin mo? Kung ano ka. Ang linggo dito, may bibigay siya, no? Ha? Dapat kanina. Walang na plastic mo Saka dito daw linggo. May bibigay siya ng biyaya para sa'yo. Nanay pinagsasabi. Ano yan? Yan, kanin. Pagdala mo naman dito. Yan na natin. Ay, patito bro. Yan. Bilang mo. Uy, mauna na kami. Dapat kanina ako naman. Pero pare ito. Kapal na ito. Oo, ano? Pero pare ito. Huwag yung matibok. Ito po sa omen! Bata! Ay, lawa po sa paso, bigyan mo. Dumalo yan eh, no? Masin yung itin paso eh, sumili pa nila. So, you know, ganda ng bukin. Barla ko eh. Sabi niya kanya, Hoy, sabi ko sa amin. Bakit?